Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay narito sa bahay-sambahan. Amen. Tayo po ay mag-aawitan, mga kapatid. Tayo po ay magsigaw. Shall we all stand up, please? Amen. And we will sing to the Lord. We will sing, All Hail the Power. Amen. Jesus' name is very powerful. Sing with us, everyone. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. On the last, Oh, that with yonder sacred trunk we at his feet may fall. Come on. We'll join the everlasting song, Yes. and crown him Lord of all. Crown him. We'll join Yes, he's the worthy. everlasting song, and crown him Lord of all. Wow. Amen. Amen. That's good singing. Amen. Blessed be the name. All praise to him who reigns above in majesty supreme, who gave his son for man to die, that he might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted more and more at God the Father's own right hand, where angels hosts adore. All together. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, once ruined by the fall, thou hast devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, all for earth's kingdom's conqueror, whose reign shall never cease. Amen. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord.
bless His name since Jesus came into our hearts. Amen. Before, we do not care about His name, but this time, amen. Everyone, What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Second verse now. I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. There's a light in the valley of death now for me. Since Jesus came into my heart. And the gates of the city beyond I can see. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. amen. Do you have Jesus in your heart? Say amen. Amen. Wow. Praise the Lord. The best thing that happened to us. Amen. Hold to it. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way. He turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Everyone, Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give yes, up, don't give up. never give up, Never give up. never give And in. never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Just love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Since I began to run this race, many of trials I have to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't over yet. God said that He'd with me right to the end. So how can I lose when I was born to win? Yes, born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never
Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Again. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Amen. Because of Christ, we were born to win. Amen. Pasalamat po tayo. Let's go to the Lord in prayer. May we ask Brother James to pray for our opening prayer. Brother James, please. Amen. All right. Dear Heavenly Father, Lord, we just want to come before you tonight, Lord, in the name of Jesus, Yes, Lord. And Lord. Lord, we want to thank you for all the many blessings you've given us, dear Lord. Amen. We want to thank you for all the blessings to come. Thank you, Lord. And Lord, just thank you for the miracles, Lord. We thank Amen. you for our church here, Lord. Yes, we pray Lord. that you'd bless each member in a special way. Amen. Lord, just thank you for this Christmas season and Amen. for allowing me to be here. Yes, And Lord. Lord, we just pray that your will be done. We pray for strength and wisdom, that you strengthen Amen. each one of us. Yes, Lord. And Lord, we give you the praise and glory. Lord, we just pray that you'd bless the services tonight, bless Amen. the preaching, Lord. Prepare our hearts for the message that we may leave Yes, here, Lord. Lord, stronger than when we came. Amen. And Lord, we just pray for your strength, your guidance, your wisdom. And Lord, we'll give you the praise and glory in Jesus' name. Amen. 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 Thank you very much. Amen. We will read out of the Bible. We'll have our Bible reading for this evening. What chapter now? Numbers chapter 28. Almost through. Numbers 28, 1 to 31. Magandang gabi po sa ating lahat. Salitan po nating basahin ang Numbers chapter 28 verse 1 to 31. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa huling talata po ay sabay-sabay po tayong lahat. Numbers chapter 28 verse 1, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ang alay sa akin, ang aking pagkain na pinakahandog sa akin na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa akin, ay inyong pag-iingatang ihandog sa akin sa ukol na kapanahunan. at iyong sasabihin sa kanila, ito ang handog na pinaraan sa apoy ng inyong ihahandog sa Panginoon, mga korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, 2 araw-araw na pinakapalaging handog na susunugin. Ang isang kordero ay iyong ihahandog sa umaga, at ang isang kordero ay iyong ihahandog sa paglubog ng araw. At ang ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo. Isang palaging handog na susunugin na iniutos sa bundok ng Sinai na pinakamasarap na amoy, handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang pinakahandog na inumin niyaon ay ang ikaapat na bahagi ng isang hin sa isang kordero. Sa dakong banal, magbubuhos ka ng handog na inumin na pinakamainam na alak para sa Panginoon. At ang isang kordero ay iyong ihahandog sa paglubog ng araw, gaya ng handog na harina sa umaga at gaya ng handog na inumin niyaon ay iyong ihahandog, isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At sa araw ng Sabat ay 2 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan at 2 ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis. At ang handog na inumin niyaon Ito ang handog na susunugin sa bawat Sabat, bukod pa sa palaging handog sa susunugin at ang inuming handog niyaon. at sa mga pasimula ng inyong mga buwan
ay maghahandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at 3 ikasampung bahagi ng 1 epa ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis para sa bawat toro at 2 ikasampung bahagi ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis para sa 1 tupang lalaki. at 1 ikasampung bahagi ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina para sa bawat kordero. Pinakahandog na susunugin na pinakamasarap na amoy, handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang magiging handog na inumin ng mga yaon ay kalahati ng 1 hin ng alak sa toro, at ang 3 bahagi ng 1 hin ay sa tupang lalaki, at ang 4 na bahagi ng 1 hin ay sa kordero. Ito ang handog na susunugin sa bawat buwan sa lahat ng buwan ng taon. At ang 1 kambing na lalaki na pinakahandog sa Panginoon dahil sa kasalanan, ihahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. At sa unang buwan, sa 14 na araw ng buwan ay Paskwa ng Panginoon. At sa 15 araw ng buwang ito ay magkakaroon ng isang pista. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan, huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Kundi maghahandog kayo sa Panginoon ng isang handog na pinaraan sa apoy, na pinakahandog na susunugin, 2 guyang toro at 1 lalaking tupa, at 7 korderong lalaki ng unang taon na mga walang kapintasan. At ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis, 3 ikasampung bahagi ang inyong ihahandog para sa 1 toro, at 2 ikasampung bahagi para sa tupang lalaki. At 1 ikasampung bahagi ang iyong ihahandog para sa bawat kordero, 7 kordero. At 1 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, upang itubos sa inyo. Inyong ihahandog ang mga ito bukod pa sa handog na susunugin sa umaga, na pinakapalaging handog na susunugin. Ganito ang paraan ihahandog ninyo araw-araw sa loob ng 7 araw, ang pagkain na handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Ihahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. At sa 7 araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Gayon din sa araw ng mga unang bunga, na paghahandog ninyo ng isang bagong handog na harina sa Panginoon sa inyong pista ng mga sanglinggo, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Kundi kayo'y maghahandog ng isang handog na susunugin, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. 2 guyang toro, 1 tupang lalaki, at 7 korderong lalaki ng unang taon. At ang handog na harina ng mga yaon, na mainam na harina na hinaluan ng langis, ay 3 ikasampung bahagi para sa bawat toro, 2 ikasampung bahagi sa 1 tupang lalaki. 1 ikasampung bahagi sa bawat kordero sa 7 kordero. 1 kambing na lalaki upang itubos sa inyo. Sabay-sabay po tayong lahat. Bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa handog na harina niyaon, ay inyong ihahandog ang mga yaong mga walang kapintasan sa inyo, at ang mga inuming handog na mga yaon. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na pong makaupo ang lahat.
ay magsimula po ating buksan natin mga Bible sa Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. Amen. Masarap po mapakinggan yung ating awit maya-maya. Ano po? Ayaw nating masayang ang mga sandali. Exodus 14:15. Okay na ba? Senyasan niyo ako kung okay na dyan kayo. Exodus 14:15. Alright? Napakaganda po ng ating nagdaang taon sapagkat pinakita ng Panginoon na siya ang may hawak ng lahat. Mayaman at mahirap, malalaki at maliliit na mga bansa ay nahayag na pare-parehong mahina. Nations are weak. And so, we'll read Exodus chapter 14 and verse 15. One verse only. Ready? Begin. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Speak unto the children of Israel that they go forward. The title of this message is Go Forward. Go forward. So alam na po natin kung ano ang kahulugan ng go forward. Pero hindi laging madali ang mag-go forward. There are times going forward is not as easy as it sounds or as easy as it looks. But we need to go forward. So let us pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for giving us a very encouraging truth from the Bible. That even though we are in the midst of insurmountable problems or enemies or hindrances or hurdles, kahit na ano po ang nasa aming unahan na mahirap na nakita po namin sa kalagayan ng Israel. Yet, you made them victorious by going forward. Kami man, meron kaming kanya-kanyang kahinaan, kanya-kanyang pasanin, kanya-kanyang iniinda sa buhay o pinaglalaanan ng lakas. Dahil alam naming isang araw meron kaming haharapin na kailangan ng lakas. There are things before us that we are preparing and we are gathering our strength. And we are building up ourselves so that one of these days, when the time comes, with your help, we will be able to overcome the things that will come our way. And we will come out victorious, praising God and giving glory unto your name. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay ng matatapos ng 2023. Bless you po ang haharapin namin na 2024. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen? Amen. Amen. Go forward. Wow. Makaupo na po tayo. We'll be seated, please. Are you willing to go forward? Say amen. Wow. Is it good to go forward? Yes. In the will of the Lord, by God's help, going forward is the best direction for the Israelites. If you are going to read the story of Exodus chapter 14, this is about going to the promised land. And they already went out from Egypt. Nakaalis na sila sa Egypt, mga kapatid. Pero makikita po nyo dyan, sa chapter 14,
na hindi payag si Pharaoh, yung hari ng Egypt. Hindi siya payag. Nalubusan nilang pabayaan ang Israelites na biglang mawala sa Egypt na kanilang taga-igib, tagaputol ng kahoy, tagagawa ng bahay, tagalinis ng paligid. Sari-sari ang tagagawa nila na ginawa nilang alipin ang mga Israelita. Pero dumating na po ang araw at panahon na ang Panginoon ay tutuparin niya ang kanyang pangako na pagkatapos ninyo na maalipin sa isang bansa, kayo'y aking ilalabas. Kaya ang pamagat po ng aklat na ito ay Exodus or the exit. The exit. Lalabas kayo mula sa lupain ng pagkaalipin sa Egypt, ilalabas ko kayo. Ngayon, hindi yan basta makakalabas ang mga Israelita dahil hindi naman sila mga warriors. They were slaves. At ang Egypt ay punong-puno ng mga soldiers, warriors. So, paano kayong tatakas sa makapangyarihang Egypt na yan? At ang kalagayan ng Israel ay larawan nating lahat ng mga tao. Ito ang larawan ng lahat ng tao nang tayo'y ipanganak, tayo ay alipin ng kadiliman, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kapangyarihan ni Satanas, alipin tayo ng laman, alipin tayo ng takot, alipin tayo ng dilim, ng kamangmangan, alipin tayo ng mga maling aral, nagagapos tayo sa maraming uri ng mga bisyo, kasalanan, maling paniwala, maling layaw sa buhay. Alipin ng tao, hindi makaalis. Alipin ng salapi, pag-ibig sa salapi. Alipin ng ambisyon, maling pangarap. Alipin ng mga makasariling interes. Hindi ang tao makaalis yan. Alipin ng maruming puso at maruming dila at maruming isip. Hindi tayo makaalis dyan. Bagamat ang mga tao ay relihiyoso at nagsisikap mabuhay ng maayos at matuwid, pero hindi ang tao makaalis, yung mga taong morally upright, spiritually blind. Yun ang magtataka kayo. Pagdating sa moralidad, ano bagat? Alam yung ito makakabuti sa kapwa, ito makakasama sa kapwa, kasi po nangyayari sa kanya. Alam niyo yung makakabuti sa kanya, makakasama sa kanya, gano'n din sa kapwa niya. Pero pag pinag-usapan na yung spiritual truths, ay hindi ng tao alam kung ano yung katotohanan ng spiritual. So, the people are, they can live a morally upright life, but they are not able to live spiritually right. Hindi maitama yung aral, yung tamang pagkakilala sa Diyos, paano ba maglilingkod. Akala ng mga tao, basta ginusto mong maglingkod sa Diyos, tatanggapin ang paglilingkod mo. Ay hindi po ganon. Bulag nga tayo eh. Na hindi natin alam na para pala ang ating alay ay tanggapin ng Diyos, kinakailangan pala ayon sa salita ng Diyos. Pangalawa, ikaw ay malinis. Nilinis ka na ng Diyos. Kung ikaw ay marumi, maghahandog ka sa Diyos, hindi tatanggapin ng Diyos. Kasi hindi ang Diyos tumatanggap ng maruming handog. Kaya, at hindi ayon sa kanyang salita. Kaya maraming mga panambahan, maraming mga paglilingkod na ginagawa ang mga tao na akala ng tao ay tama. Maging sa time even in the time of Apostle Paul, the Romans were known, the Jews were known. And it was mentioned by Apostle Paul in Romans chapter 10, in verse 1, and I'll read, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is." Now, the author of Romans is Apostle Paul. And he wrote an epistle or a letter to the Roman believers, and he called them brethren. And he said, "My heart's desire." So he opened up his heart and let them know that I have a desire and I have a prayer to God. And my desire and my prayer is for Israel. And what is his prayer and desire? That they might be what? Saved. That they might be saved. That they might be prosperous. Well, it's not bad. That they might be healthy. It's not bad.
that they might be well educated. It's not bad. But with all of those things, without salvation, it's nothing. That's why his main prayer is that they might be saved. And was his testimony in verse 2. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. You see that? Have not submitted themselves unto the righteousness of God. So they insist on their own righteousness. They keep on insisting their own righteousness. In order for them to be accepted before God, they thought that they are going to live righteously and God will accept them. But Paul said, no, you are ignorant of God's righteousness. You do not know. Hindi nyo alam paano tinatanggap ang tao sa langit. And then sinabi niya sa verse 4, for Christ is the end, or Christ is the goal. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Si Kristo ang katapusan, si Kristo ang lunduan, si Kristo ang goal, si Kristo ang talagang purpose. Bakit ibinigay ang law? No? And Christ fulfilled the law. So, here are the people, they thought they are moving forward through their religion, through their belief, through their moral living. Although not bad in itself, but wrong in the sight of God. Right? So, a forward direction means any step you make that will add another distance getting nearer to your proper destination. You can only say you are moving forward if your direction is headed towards your proper destiny. A forward direction is a movement that makes progress towards the desired goal. God has a goal for them. God has a destiny for them from Egypt to the land of promise. From Egypt to Palestine, or to what we call in history the Fertile Crescent. No, kasi ang Palestine parang korting buwan na nakaganon. Ano? Pero napakalusog na lupain na tinatawag kahit sa ating geography na Fertile Crescent. So a forward direction is every step or decision that pleases God. And that direction is towards Christ-likeness. Kaya kung ano man ang pagpapasyahan natin, ano man ang pipiliin natin, mga kapatid, ano man yung pangahawakan natin, ano man yung iingatan natin sa ating puso, dapat papalapit sa pagiging kagaya ni Kristo. Pag hindi ka magiging katulad ni Kristo sa iyong magiging ugali, sa iyong pipiliin, sa iyong iingatan, sa iyong kalooban, pag hindi ka magiging kagaya ni Kristo, that is not a forward direction, that is a backward direction. It's not positive, it's negative, it's not healthy, it's evil. So a forward direction is every step or decision that pleases God. Not all movement is headed forward. Let's give an example in Ruth chapter 1 and verse 3. Ruth 1:3. Ruth 1:3. Remember? Elimelech, Naomi, and his two sons, they lived in Bethlehem. And the word Bethlehem means the house of bread. House of provision. The place where God will take care of you. That's Bethlehem. But there came a time that they experienced hunger in that place.
How come? If that is a place of bread, God's place of provision, how come that we are experiencing hunger now? Akala ko ba pagka ako naging member ng church at ako'y naging Kristiyano, masosolve ang aking problem? Magiging born to win na ako. Lahat matagumpay, lahat ng kaibigan ko, okay ako. Lahat ng kamag-anak ko, okay ako. Lahat ng transaksyon ko, magtatagumpay. Bakit hindi ganon? So, waring ganon ang nangyari kila Ruth at sa kanyang pamilya ni Elimelech. So, in verse 3, and Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. So, from Bethlehem, they thought the solution, the forward direction is go to Moab. Let's go abroad. Let's go abroad. Let's have our work there in abroad. Kala nila doon. Kaya hindi po lagi ang pag-abroad ay napapabuti ang mga nagpupunta sa abroad. Hindi po. Walang masama mag-abroad, Walang masamang magtrabaho sa abroad, walang masamang manirahan sa ibang bansa, pero wag po nating aakalain na ang mga lahat na nagpunta sa ibang bansa ay napabuti. And one example is the family of Elimelech. Nagpunta sila from Bethlehem or Israel, nagpunta sila sa Moab, doon pinatay ng Panginoon yung kanyang asawa. At doon din namatay ang 2 niyang anak. Kaya naiwan silang 3 biyuda. So their movement from Bethlehem to Moab is not a forward direction. Hindi kalooban ng Diyos. Hindi sila tumubo. Hindi sila nakinabang. Hindi sila pinagpala. Sila po'y pinalo. Ayun ang nangyari. Kaya ang church, ang place of God's provision. Don't ever think na kapag ka ako, kahit walang simbahan, basta ako'y maka-abroad at meron akong magandang trabaho doon, I can survive. It's not always the case. At mahirap po magpasya na kahit wala ang Diyos sa aking buhay, basta ako mayroong trabaho, kumikita ako ng malaki, 10 ulit sa iiwanan ko rito, dito ako sasagana, dito ako mapapaganda. It's not always the case. So, move forward only. Move forward only. 2 Samuel chapter 11 verse 2. Another seemingly a forward move, but actually a backward move. 2 Samuel 11:2. Remember King David? He ought to be at the front of the battlefield, in the battlefield. But he chose to stay in the palace. So this is what happened. 2 Samuel 11:2. And it came to pass in an evening tide, that David rose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman washing herself. And the woman was very beautiful to look upon. Namamahinga si King David. And then, gabi, bumangon siya sa pagkakahiga, lumakad siya sa kanyang bubong halos ng bahay ng hari. At mula doon, pagtanaw niya, nakakita siya ng isang babaeng naliligo. At habang tinitignan niya yung babaeng naliligo, kitang-kita niya yung katawan ni Bathsheba. At doon po, nagandahan si David. At alam na natin kung ano nangyari. Instead na siya ay namamahinga, siya po'y nagkasala. Kinuha niya si Bathsheba, pinasundo niya, at si David ay nagkasala. Sa madaling kwento, alam niyo ng story, you know the story,
napasama si David. At naipapatay pa niya yung asawa ni Bathsheba. At nagkaroon pa sila ng anak na namatay din. Hanggang sa aklat ng mga awit, dala-dala ni David itong alaala ng kanyang ginawa. So there are movements, there are decisions that we make. Nakala ng tao, nakikinabang siya, nagiging masaya siya. Pero yung pala napapasama siya. Kaya napakaganda po kung bawat galaw natin, pagpapasyahan natin, yung alam nating tayo ay pasulong. Papunta sa pagtupad natin ng kalooban ng Diyos. Palapit tayo ng palapit sa katuparan ng magandang pangarap o mabuting inaasam sa buhay. Another verse is in Joshua chapter 7 and verse 25. So that's another wrong move from Elimelech and Naomi and from King David. Another is in Joshua chapter 7 and verse 25. So what happened? Nahuli nila si Achan, na-pinpoint nila na si Achan was the man guilty of covetousness. He took a bar of gold and 2 pieces of garments. Nakakita siya ng magandang damit. Talagang mamahalin, bagay sa kanya siguro sa tingin niya. Kinuha niya, pinag-interesan niya. Then nakakita siya ng wedge of gold at pinag-interesan niya, itinago niya sa kanyang tolda, kasabwat ang kanyang misis. So, tingnan niyo po akala niya, yun ang mag-aangat ng kanilang buhay. Kaya alam niyo po, maraming nagsugal. Nakakala niya, ang siya'y nanalo na at umabot na ng $500,000 yung kanyang napanalunan sa sugal. Akala niya mananalo ulit siya. Itinaya niyang lahat. Talo. Talo. Napayuko yung kanyang kasama. Siya na nag-aakalang siya'y mananalo, naubos pa. Umuwi siyang lulugo-lugo hanggang siya'y nag-inom, naglasing, hindi niya matanggap. Sabi niya, sana, akin na sana, nawala pa. $500,000 na, naubos pa. May mga galaw, may mga desisyon ang mga tao na akala niya makikinabang siya. Hindi niya alam na doon siya masisira. Lagi sinasabi ng ating matatanda, nung una, bago ka gagawa ng desisyon, isipin mo muna ng makasampung ulit kung ang gagawin mo ay tama. Isipin mo ng makasampung ulit kung ang gagawin mo ay tama. Kung alam mo nang mali, wag mong ituloy. Yun ang naman ang ibig sabihin. Why? Dahil walang taong gumawa ng mali na napabuti. Walang taong dugtong-dugtong ang gagawing mali at ikaw ay mag-aani ka ng kapurihan. Susumpain ka talaga ng Diyos at ng tao. Dahil kahit tayo man di ba, gawan tayo ng mali, nagagalit tayo di lalo na pagka tayo gumagawa ng mali sa iba. At lalo na kung gagawa tayo ng mali sa paningin ng Diyos. Kung ang Diyos hindi natin kakampi, sino pang maging kakampi natin? Pero kung kakampi natin ng Diyos, wala kayong kalaban na magwawagi sa inyo. Kahit na sinong tao, basta kakampi nyo ang Diyos, hindi magwawagi kahit ang impyerno sa inyo. Amen? So, sa Achan, anong sabi dito? Joshua said, "Why hast thou troubled us?" Achan, who is supposed to be a winner in the end, became a loser because he became a troubler of Israel. "Why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day." And all Israel is
stoned him with stones and burned them. You see that? Plural. Isinama ng Panginoon yung kanyang pamilya. Nadamay. Alam niyo po ba, pagka kayo gagawa ng kasalanan, madadamay ang ating pamilya. Yun ang natural. Pag may pamilya kayo. If you're a member of a family, every time you make a mistake, every time you choose to do what is wrong, then your family will go with you. They will bear the problem, the burden, the sorrow, the pain, the suffering, the agony, the labor, the expenditures. Our families. So, this is what happened with Achan. Iniisip niya, makikinabang siya, o tatangat ang buhay niya, makapagbibigay siya ng maganda sa kanyang pamilya. Ang bihira, no? Hirap makipagsugal. Mahirap kumampi kay Satanas na ang kalaban niyo ay ang Diyos. Mahirap. So, point number 1. What God said, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me, speak unto the children of Israel that they go forward. Go forward. Number 1, if we insist to stay where we are, we cannot reach where we should be. If we insist to stay where we are, we cannot reach where we should be. Let us not be stubborn like the mule. Mules are double, a part of horse and a part of donkey. Ano? Pag sinabi nating mule, ito ay crossbreed ng donkey at saka ng kabayo. Ang anak nila, mule. Ang sabi sa Psalm 32 verses 8 and 9, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Babae, pambira. Imagine niyo, how can you be guided with the eye of your parents? That's the way God will guide you. I will guide you with mine eye. So you better focus your eyes on my eyes. Better focus on me because mine eye will tell you what to do. I will guide you with mine eye. And what is that? That is a secret of two parties with an intimate relationship. Alam niyo, pagka kayo merong crush, tingin nyo lang nagkakaintindihan kayo. Tama ba? Tama ba, Brad? Pag may crush ka, at crush ka din, tinginan nyo lang, magkakaintindihan kayo. Pagka kayong mag-asawa at sinasaway ka, pinapaayos ka o pinapatigil ka, tingin lang ng mag-asawa, nagkakaintindihan sila. Pagka meron silang gusto, nagkakaisa sila, masaya sila, tinginan lang nila, alam na nila. Ito yung sinasabi ng Panginoon. This is what God wants us to have. A relationship that is so intimate that even just looking into the eyes of God, you know what God wants you to do. And you understand what God wants you to have. You understand because you have that intimate familiarity with each other. Kaya mahalaga po ito, yung I will guide you with mine eye. So we are, if we insist, do not insist to stay where we are because we cannot reach where we should be. Let us be guided by God. Amen? So because of God's guidance, you will be happy. You will be happy. You will be blessed. Under God's guidance, it doesn't mean you will not meet any problem.
You will not meet any hardship, but with God's guidance, He will always see you through. Through the flood, through the water, through the fire, through the storm, He will see you through. So be guided. Hanggang sa pagtanda nyo, mga kapatid, hanggang sa pagtanda natin, hanggang sa tayo, ang simbahan po ay naririto. Hanggang tayo po'y ginagabayan ng Diyos, mulit-muli ninyong makikita ang himala at biyaya at gawa ng Diyos sa inyong buhay. Wala kayong makikita na mga taong ginabayan ng Diyos na ang buhay naging masama. Wala. Lahat ng napasama, lahat naging mapait ang karanasan, lahat naging pangit ang background sa buhay. Yung mga pangit na yon na nangyari sa kanila ay bunga ng kanilang pagiging kagaya ng mule. May instruction na, ang susundin pa yung kanyang gusto. Ganun tayo ha, lahat tayo merong mule-like attitude in us. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, I will instruct thee. I will teach thee in the way which thou shalt go. That's a forward direction. I will guide thee with mine eye. And then he said, be ye not as the horse or as the mule, which have no understanding. Whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Hindi sila nakukuha sa tingin. Yung kabayo, hindi nakukuha sa tingin. Kinakailangan silang hatakin. May mga taong ganon. Hindi makuha sa tingin. Kinakailangan mong lagyan dito sa bibig. Kinakailangan piringan mo yung mata. Kasi kulang ng unawa. Kaya kung tayo kulang ng unawa, sabi ng Bible, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. May solusyon naman Lahat naman tayo kapos sa kaunawaan. Kailangan lang talagang humibik tayo sa Diyos. At sabihin natin, Lord, I need wisdom. Paulit-ulit na ako na maraming pagkakamali, ulit-ulit ang aking buhay, ang failures, ang sakit, damay ang iba, ulit-ulit. Kulang ako ng unawa, Lord. Kaabagan mo po ako na lagi kong matutunang piliin yung ayon sa instruction na ibinigay mo. Ewan ko kung ano nararamdaman ng mga doktor. Kapag ka alam na alam nila yung gamot sa sakit mo at bibigyan kanya ng instruction. No, ito, iinumin mo 3 beses, isang araw, every 8 hours, after meal, kumbaga, may mga ganyan-ganyan. Plus, ito naman, ito naman ang pag-inom yan, itutunawin mo sa tubig yan, ito naman, ganito naman, ipapahid mo naman yan. Bigyan ka na instruction. Kung hindi mo sundin yan, sa palagay natin, ano mangyari dun sa pasyente? Lalala. Sa palagay mo, anong epekto sa doktor? Hindi matutuwa. Yun ang sinasabi rito. Hindi mahirap gumaling ang madaling pasunurin. Amen? Hindi mahirap pagalingin ang taong masunurin. Kahit na anong pagkakamali mo, magkakamali ko. Pag ako'y masunurin, babangon at babangon, gagaling at gagaling. Maliban na lamang sabi ng Panginoon, okay, your time is up. You've crossed the boundary line. This night, thy soul will be required. Kukunin ko ng kaluluwa mo ngayong gabi. Tapos na ang iyong kontrata sa lupa. So, number 1, if we insist to stay where we are, we cannot reach where we should be. Kung nag-insist sila, hindi na kami alis dito sa Egypt, dito na lang kami, may tinapay dito, meron ditong karne, meron ditong bawang, meron ditong sibuyas, meron ditong cucumber, pipino. Dito na lang kami. Ayaw na namin. Kahit na sila kumakain doon, may mas mahalagang nawawala sa kanila yung kanilang freedom.
Wala silang freedom. Wala silang identity. They have no land of their own. They have no law of their own. They have no country of their own. They were slaves in Egypt. Pero kumakain sila. May mga taong ayaw nang umalis doon. So if we insist to stay where we are, we cannot reach where we should be. At pwede nyo nang i-apply yan. Kung hindi kayo nagsipag-aral, wala kayo ngayon sa inyong kinalagyan. Kung hindi kayo nagdesisyon na gawin ng tama, nandun pa rin kayo sa mali. Nandun pa rin ako sa mali. Point number 2. It is hard to go forward when we do not know where to go. Saan ba tayo? Saan ba direksyon natin? Ano ba tayo? Paano bang baka palayo ito dun sa pupuntahan natin? Diba? So it is hard to go forward when you do not know where to go. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sa Exodus chapter 14. I will fight for you. You go forward. Speak unto the children of Israel. Ang ginawa ng Panginoon, chapter 14, verse 2, Speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pihahirot, between Migdol and the sea, over against Baal Zephon, before it shall ye encamp by the sea. Doon kayo magkakampo sa tabi ng dagat. Doon kayo sa mayroong beach view. Beach area. Doon kayo sa tabi ng magkakampo sa malapit sa dagat. Ang Diyos ang nagbigay ng direksyon. Saan sila magkakampo? Bakit po? Alam na ng Diyos ang mangyayari. Anong sabi niya rito? Bakit yon? Sabi niya sa verse 3, because in verse 3 it says, For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness had shut them in. Sinabi ng Panginoon kay Moses, ano ang takbo ng isip ni Paraon? Magkampo kayo doon para isipin ni Paraon na corner kayo. Wala kayong tatakasan. Nasa dagat ay unahan ng dagat. Bundok, at narito sila sa likod. Dagat sa inyong harapan. Iisipin ni Paraon na corner namin kayo. Hindi na kayo makakalayo. Alam ng Panginoon, yung takbo ng isip, inireveal niya kay Moses. Ngayon, yung mga Israelita, the Israelites, they thought their encampment beside the sea is a place of danger. It's the place of their end. It's their death. It's a death wish for them. But no. And the Bible says in verse 4, And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them. And I will be honored upon Pharaoh and upon all his hosts, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people. And they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us? And he made ready his chariot and took his people with him, and he took 600 chosen chariots and all the chariots of Egypt and captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after. You see that? By positioning the Israelites in that strategic position in the sight of God. In the sight of Pharaoh, it's an advantage for them. He thought, now I can bring you back to Egypt. You cannot run from me. So lalong matigas yung puso, lalo siyang naging pursigido. Yun ang ibig sabihin. Sabi niya, pag mamatigasin ko ang puso ni Paraon, hindi ng Diyos ginawang masama si Paraon, kundi ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng situation para sa takbo ng isip ni Paraon, isipin niya, lalo siyang mag-interes na habulin ng Israelita. Yun ang ibig sabihin. Kaya ipinusisyon niya doon. Lalo siyang mag-i-interest. So lalo naging pursigido. Pharaoh became more interested in pursuing
the Israelites. That is what it means to be hardened by God. So ano po nangyari? Verse 8, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. That's the purpose of hardening the heart of Pharaoh, putting the Israelites in a position where Pharaoh will think, now, I can win this battle. And the children of Israel went out with an high hand. You know what a high hand means? A high hand? It means a proud and defiant fist in the air. With high hand. But the Egyptians pursued after them. Tuwan-tuwa mga Israelita. But the Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea beside Pihahirot, before Baal-Zephon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. Kala nila, kanina, with pride na, Israel went out with an high hand. The word high hand means with pride. A proud and defiant. It means fist in the air. Nagyayabang sila. Wala na kayo. Hindi nyo na kayo maabutan. Ayun. Pinahintulot ng Diyos, inabot sila. Kita na lang ngayon, naglalakad-lakad na. Dahan-dahan ngayon. Ay, nangatakot sila, verse 10. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? You see the change of mind. Kanina lamang payabang-yabang sila, victorious sila, born to win ang kanta nila. Paano makita-kita nila, hinahabol sila ng kalaban nila. Ngayon natakot sila at ngayon sinisisi na nila ngayon si Moses. You see the change of mind. Verse 12, is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone and we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, fear ye not. Si Moses hindi nagbabago tiwala siya. Sabi niya, fear them not. Stand still and see the salvation of the Lord which He will show you today. For the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. So it's hard to go forward when you do not know where to go. Akala nila, corner na sila. Hindi alam kung saan sila dadaan. It's hard to go forward. May mga ganyang pagkakataon tayo. Minsan hindi natin alam kung anong solution sa ating problema. Ano pa ba ang solution sa problemang ito? Paano ba ito matatapos? Paano ba mababago ang isip? Paano ba mababago ang puso? Paano ba mababago ang buhay? Paano ba uunlad yung negosyo? Paano ba ako gagaling sa aking sakit? Minsan hindi natin alam sino ang lalapitan. It's hard to go forward when you do not know where to go. Yun ang nangyari sa kanila. And number 3, we must always go forward under God's leading only. Kapag merong leading ang Panginoon, so mahalaga po yung waiting on the Lord. Mahalaga po yung they that wait upon the Lord. The steps of a good man are ordered by the Lord. Sabi ng Bible. So, we must always go forward under God's leading. Ayun ang ginawa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, okay. And the Lord said unto Moses, verse 15, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. But lift thou up thy rod, stretch out thine hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Ba, pinakita ng Panginoon, may daan sa dagat. Sabi ng Panginoon, Moses, bakit ganyan ka magsalita? Bakit ikaw ngayon
nahintakutan at tumatawag ka sa akin, kausapin mo ang mga Israelita. Sabihin mo sa kanila, forward march. Tuloy ang paglalakbay. Tuloy ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tuloy ang paglilingkod. Tuloy ang pagbibigay luwalhati sa Kanya. Kahit parang wala tayong sulingan. Basta tuloy lang. Kung ano yung alam nating tama, tuloy lang. Sabi ni Moses. Go forward mula sa instruction ng Diyos. At ang Diyos ay gumawa ng daan sa gitna ng dagat. So, that's why we have a song, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. God will make a way for me. Wow. If we will just learn the ways of God, we will not panic with different trials and problems that will come our way. Just like what happened in the past days, past months, past weeks of this year, 2023. Now, we are facing the year 2024. And the same thing might happen. But always remember, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Hindi nila alam, meron palang gagawing, yung palang no way, gagawa ng Panginoon ng highway. Ha? Ang lapat ng daan na ginawa ng Panginoon dahil, piruin mo, ilan ang linya ng mga Israelita para makalakad sila. Malawak pa po yan dito. Ayon po sa mga scholars, it could be the wide, the width, or how wide is that way. About 3 miles. Lawak. Tuyo. Na? May alakibok pa siguro. Samantalang dagat yun. Pero you see the miracle of God. Under God's leading only, let us be confident in going forward. Kaya napakahalaga po mga kapatid, ang leading ng Panginoon, yung sinasabi ng Panginoon, I will guide thee with mine eye. I will instruct you, and I will guide you with mine eye. There is a still small voice behind you that will tell you, turn to the left or turn to the right. Ito yun, yung Word of God. Go forward. So kung ano man yung nagiging kabigatan nyo na nagdaan, do not be hindered, go forward. If you want to do great things and greater things, if you want to see better things than what you have seen in the past, go forward. No matter what happened, go forward. Number 4, last. When we go forward according to God's word in every battle, there is victory. When we go forward according to God's word in every battle, there is victory. Remember, God knows everything that you will go through. If you go out with full trust in Him, He will let you know that He is God and there is none else. Meaning, the purpose of His word shall prevail. And nothing can hinder His purpose in you as long as you obey the will of God for your life. Ano sabihin, Lord, ang dami ko na pong error, ang dami ko na pong mali na nagdaan. Forget about the past. Anong sabi ni Apostle Paul sa Philippians 3:13 and 14? This is what Apostle Paul said, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I keep on reaching. I keep on reaching.
Gaya ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, always abounding in the work of the Lord. Gaya ng sinabi ni Apostle Paul in the book of Galatians, do not be weary in well-doing. Keep on. Sabi niya sa verse 14, I press toward the mark. Nagmamadali ako. Sabi niya, ayoko ng abala. Tinan niyo ha. Sabi ni Apostle Paul, I press. Nagtutumulin ako. Sabi niya, talagang inaiwan niya yung abala. Nagtutumulin ako sa panawagan ng Diyos. Ayoko ng abala sa panawagan ng Diyos. Kung saan ako tinawag ng Diyos at anong pinagagawa ng Diyos sa akin, ayoko na may abala. Nagtutumulin ako. Hindi ka magiging matulin kung maraming nakakaabala. Kaya huwag kayong magpapaabala pag meron kayong ibig gampanan sa Panginoon. Huwag kayong magpaabala sa takot, alinlangan, public opinion, kantsaw ng tao, kawalan, mahirap, at kung ano-anong mga bagay. Sabi ng Bible, I press toward the mark. Alam niyo naman ang naranasan ni Paul. Napakarami. Andyan yung mga death threat niya sa dagat, sa bundok, sa mga bulaang kapatid, sa mga hindi mananampalataya, sa gutom, sabi niya, sa puyat, madalas, sa gutom. Pero sabi niya, hindi ko hinayaan yun, makaabala sa akin, makahadlang, para tunguhin ko yung nasa unahan. Kung baga sa karera, nakatingin ka lagi dun sa finish line, yun ang nasa isip mo, hindi mo problema yung natapos na. Di ba? Ang tinitignan mo yung nasa unahan, yun ang nasa isipan mo, ilan pa ang natitira, palapit na ako ng palapit. Palapit ako ng palapit. Ang nasa isipan mo lagi yung dulo, yung hangganan. At yun ang iyong pilit na inaabot, nagtutumulin ka. Kaya ngayon sinasabi natin, paano kung sa pagtakbo mo, hinabol ka ng aso, ano gagawin mo? You have different options. Number 1, habang tumatakbo ka, sinisipa mo yung aso. Maabala ka, babagal ka, masisira, your momentum will be greatly affected. O kaya, pwede mong gawin, maupo ka, mamulot ka ng bato at batuhin mo yung aso. Maabala ka rin, hindi ka makakatapos takbuhin. O kaya, ang gawin mo, tumigil ka na ng pagtakbo, habulin mo yung aso. Na-distract ka na, wala na yung takbuhin. Or, hayaan mo siyang humabol, basta ikaw, tapusin mo yung takbuhin mo. Amen? Yun ang tama. Marami kayong ma-accomplish, marami kayong ma-achieve, marami kayong ma-discover. You will become more delighted in what God, in discovering what God has prepared for you. You know, God prepared many, many blessings before us. Don't lose the vision of future blessings in your life. Don't lose that vision. Press toward the mark. So when you go forward according to God's word in every battle, you will experience victory. Now, let me read to you some quotations. The only way to move forward is to focus on the future. Leave the past behind and create your own destiny. The only way to move forward. Focus on the future. Kumbaga sa driving, hindi ka nakatingin lagi dun sa side mirror. Mababangga ka. Sumisilip-silip ka lang doon para dire-diretso. Walang abala sa side. Number 2, don't look back. You're not going that way. Keep moving forward. Sabi ni Martin Luther King Jr. Don't look back. Of course, the meaning of those words, don't look back, is what happened to Mrs. Lot. Remember Mrs. Lot? He looked back, she looked back, and he became a pillar of salt. It's wrong for us to look back when God says, don't do that. Yung sinasabi natin na huwag kayong mag-iingat ng sama ng loob sa inyong puso. Bakit?
nakatingin ka sa nagdaan eh. Kaya masama pa loob mo, nakatingin ka sa nagdaan. Ha? Kaya galit pa tayo. Nakatingin tayo sa nagdaan. Sinasabi ng Bible, kung ang pagtingin natin sa nagdaan ay nakakabagal at nakakahadlang para maging kagaya tayo ni Kristo lalo, at makita si Kristo ang kanyang kagandahan at ang kanyang kabutihan at ang kanyang kaamuan sa atin, don't look back. Sapagkat kung lilingunin ko ang nagdaan at sasama lang ang loob ko at ako'y magiging taong-tao, ha? At si Kristo ay, alam niyo naman si Kristo, tiniis niya ang mga tiisin. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Ang nagtatanim lang ng sama ng loob tayo. Tayong mga tao. Si Kristo, hindi. Pinasan niya yung mga ikasasama ng loob. Pinasan niya. Pinagtagumpayan niya. Binigyan niyang kaluguran ng kanyang Ama sa langit. Ganon din po tayo. Yung mga past failures natin, errors natin na nagdaan, dinala kayo sa kahihiyan, dinala kayo sa kabiguan, dinala kayo sa pangit na karanasan. Nakita naman natin yung pastor na inimbitahan natin. Sino? Si Pastor Sed. No. 7 beses na ni-rape ng bakla. Tama ba? Nadinig niyo ba yun? 7 beses ni-rape. O ano? Naging bakla ba siya? Hindi. Hindi ko mo siya nagkamali o nagawa ng mali, ipamumuhay niya na yung mali. May isip tayo eh. Marunong tayong sumunod sa instruction ng salita ng Diyos. At pag sinunod mo instruction, hindi mo man kayang baguhin ang nagdaan, ang kahapon, kaya mong baguhin ang bukas. Magiging maganda ang bukas. Ngayon, kung tayo sira ulo talaga, sira talaga ulo natin. Wala tayo sa katinuan. Para tayong yung naghihiwa ng laman nila, di ba? May mga taong ganoon eh. Yung ginagawa yung tinatawag nating masochism. Ang masochism, yung sinasaktan, they enjoyed hurting themselves. At meron dyan sa Bible, ginagawa yan ng mga pagano. Pagka sila namamatayan, sinasaktan nila ang sarili nila. Nihiwa nila, sarili nila. They enjoy inflicting themselves. Wala sa katinuan. Hindi marunong mag-isip ng tama. Akala nila yun ang solution. So don't look back. Don't hurt yourself. You're not going that way. Keep moving forward. Number 3. The power of moving forward is in our ability to learn from the past, but not get stuck in it. Maganda, di ba? Yung nagdaan, ang kapangyarihan ng pagtungo sa unahan, ay yung kakayanan mo na natuto ka sa mga nagdaan. Pero hindi ka mapapatali sa nagdaan. Hindi ka makukulong. Hindi ka magiging alipin ng nagdaan. That's the power of moving forward. Hindi ka kayang alipinin ng kahapon anumang karanasan. Ito may masama o mabuti. Pangapat, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Whether you succeed, whether you fail, have the courage to continue. Tuloy lang. And lastly, you can't start the next chapter of your life if you keep reading, if you keep rereading the last chapter that you read. The last one. You cannot start the next chapter of your life if you keep rereading the last one. Kung lagi kong babasahin, ay puro Genesis.
Hindi ko na mababasa ang Exodus. Kasi laging Genesis na binabasa ko. Binabalik-balikan ko yung Genesis. Hindi ko na mabasa yung Exodus. Ang dami pang babasahin. Ang dami pang instruction. Ang dami pang, precious jewels of truths sa Bible. Kung puro Genesis lang, lagi babalikan ko to Genesis. Ang dami, sayang. May 65 books pa. Ganon din po ang nagdaan. So, anong sabi ng Panginoon sa Israelita? Go forward. Tell them to go forward. So, mga kapatid, ngayon, matatapos na po ang 2023. This is the last Wednesday. And this coming Sunday is the last Sunday of 2023. Be steadfast in your heart. I will not live in the past. I will continue going forward according to the Word of God. Do not go forward without the leading of God. Do not go forward or do not make another step which you know you are in opposite direction of the Word of God. Do not contradict. Do not put yourself higher than the Word of God. Put ourselves under. And God will lead us from slavery to liberty, peace, and prosperity. Ang pangako ng puno ng ganda, oh. Kaya lang, padadaanin ka niya sa trials. If you will choose to obey God, padadalan ka niya ng mga tukso, ng mga alok, at ng kung ano-ano, na pangsira ng concentration, ng pagsunod sa Diyos. Padadalahan ka niya ng mga kaaliwan. Manaming Diyos, salamat po ng maraming marami. Ito po ay magsilbing paalala sa aming lahat. Tulungan niyo kami na hindi lumihis sa inyong instruction. Magkaroon kami ng talagang close, intimate relationship and fellowship with our God so that God will be able to guide us with His eyes. Ang daling maintindihan. Maaring hindi kami maintindihan ng iba sa aming decision. Pero nagkakaintindihan kami ng Panginoon. Kaya yung hindi makakaintindi sa Panginoon, hindi kami maiintindihan. Yung nakakaintindi sa Panginoon, nagkakaintindihan. Just like what the Bible says, deep calleth unto deep. Ang mga taong nakaranas ng malalalim na relasyon sa Diyos, kakaintindihan sila. Hindi magkakaintindihan, hindi maintindihan ng mababaw ang malalim. Kayang intindihin ng malalim ang mababaw. Dahil lahat kami galing sa mababaw. Pero hindi lahat ng mababaw nakaranas ng malalim. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, this 2024, we will go forward under your instruction. Instruct us, guide us, lead us, empower us. All these things we pray only in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon at tayo meron pong fresh na paalala sa harapin natin sa panibagong taon. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit. Ano yan? Keep walking. Yes, keep walking. Sige. First and last stanza. 2 stanzas lang. Ha? 2 stanzas lang. Jesus wants to keep us in His care
Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in That's the the goodness of forward the Lord. direction. Amen. Keep walking with the Walking Lord with God. all the way. Keep trusting in His Word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Last verse now. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, let's shout and sing. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His Word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying. Walking, trusting the Lord every day. Amen, amen. Brother Francis, alam nyo, last Sunday, ng ating fellowship, bumabaha ng blessing dito sa simbahan. Tama ba? Amen? Na-bless ba kayo ng ating family fellowship? Say amen? Nako, napakasaya, no? Ito parang nakakatuwa na makakita na sumasagana ang mga membro, ang simbahan. I think walang umuwi na walang dala. Lahat ng umuwi may dala. May dala sa kamay, may dala sa puso, may dala sa mata, may dala sa isip. Dala-dala nila yung saya. Lahat tayo. Amen? Nako, napakasarap. Kaya habang tinitin sa ulo, talaga, marami ka pang pagpapalain dito sa simbahan. Maganda yung marami mga generous ng mga tao. Kung wala yung mga generous ng mga tao, pati yung mga kapatid natin, ay talagang walang tatanggap kasi walang gustong magbigay. Salamat na lamang. Ang biyaya ng Diyos ay sagana. Amen? Sa pagpare natin, mas masagana po ang 2024. Brother Francis? Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po muli sa katotohanan ng iyong salita. Yes, Lord. Sa liwanag po ng iyong salita na binibigay sa amin at sa unawa po na aming tinatanggap, Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa instruction mo, Panginoon, na to go forward in Thy word, to go forward in Thy plan, Amen. to go forward in Thy leading. Yes, Lord. Lord, maraming salamat po na ibig mo, Panginoon, na kung kami lalakad ng patungo sa iyo, Panginoon, ay meron tagumpay. Amen. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa iyo at ayaw mo kami, Panginoon, na lumakad ng patalikod, Panginoon. Oh, yeah. At ayaw mo na lingunin namin, Panginoon, ng mga bagay po na nagawa naming mali. Yes, Lord. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa iyo na patuloy, Panginoon, na ginagabayan mo kami, sinasamahan mo po kami, tinuturoan mo po kami ng amin dapat gawin po, Panginoon. Amen. Kaya Diyos, kami rin po naman, Panginoon, ay humingi po ng kapatawaran sa aming napakaraming kasalanan sa iyo, Opo, Panginoon. Ito po. At nawa po, patuloy mo kaming iaahon, Panginoon, at patuloy na sasamahan, Panginoon, Yes, patungo thank sa you. iyo. Apo. Kaya Diyos, sa iyo po kami aasa at palain mo po, Panginoon, ng buong iglesia. Patuloy, Panginoon, na sa 2024, Panginoon, kami lahat, Panginoon, ay unang-una maging maunlad sa pananampalataya sa iyo. Amen. Apo. Ang bawat sa Panginoon ay maging maunlad din po naman sa pananalapi Apo. at sa lahat, Panginoon, ng bagay po na mabuti. Amen. Kaya, O Diyos, walang ibang magbibigay sa amin ito, maliban sa iyo. Apo. At wala naman kaming tatanggapin na hindi rin po nanggagaling sa iyo. Siya nga po. Kaya, Diyos, tulungan mo po kami na maging tama po sa iyong Amen. paningin. Amen. At patuloy, Panginoon, na gabayan mo po kami, bless mo po patuloy ang aming pastor Apo. na patuloy po nagbibigay sa amin ng iyong salita at patuloy na alalahanin mo po siya at ang kanyang buong pamilya, Thank you, Lord. Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat o Diyos sa iyo at bahagi po ng paglilingkod, Panginoon, ay ang pagkakaloob. Patuloy Yes. mong be-bless to, Panginoon. Amen. At patuloy mo kami pagkapalain, Panginoon, sa araw-araw. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Be seated, please. Amen. Now,
as we call showers of blessing, showers of blessing we need. Amen. Okay, Sister Bernadette, will you please come? Amen. Bago tayo Amen. Sister Bernadette, halika. Oh. Yes. Ang mga alay sa Panginoon ay ialay natin. Okay na ba tayo dyan? Okay na. Okay, very good. As I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through. And if there's one thing that I learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read His promise. There is a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. 'Cause my Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. And when I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. Is my Redeemer. My Redeemer is faithful and true. All the people say amen. Wow. Amen. Okay, yeah. So it's best for us to move forward together. Together we move forward. Wala nawang maiwan, sabi nga ni Moses. Kahit isang paa, walang maiiwan sa Egypt. Lahat kami alis. At lahat kami magmo-move forward. Punta kami sa lupang pangako.
We have a better future. Amen? Tayo po tumayong lahat, tayo magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kami dinala mo sa ganitong kalagayan. Huwag naming sayangin. Kung meron man pong ilan, at kung maaring kami ay tutuksuhin, na lumihis sa kaliwa at sa kanan at limutin ang instruction ng salita ng Diyos, ay huwag nawa mangyari sa kanino man sa amin o sa aming mga mahal sa buhay, kundi lahat po kami ay sama-sama tunguhin namin ang panawagan mo sa amin. Hindi lamang ang mga gampanin, hindi lamang ang mga pagpapala, kundi higit sa lahat yung kami mahubog ayon sa larawan ng iyong anak na si Jesus, sapagkat kay Kristo ka nakasumpong ng lubos na kaluguran. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Yun, si Kristo ang gusto mong makita sa amin. Yung ganong kaluguran. Dahil wala kang pinigil na mabuting bagay sa Kanya. At lahat ng Kanyang pinagdaanan, pinagtagumpayan niya. Maging ang kamatayan, maging ang kabulukan, maging ang libingan ay hindi na naig. Maging ang kapangyarihan ni Satanas. Sa lahat ng kalulugdan ng Diyos, walang anuman na mananaig. Sapagkat hindi ng Diyos pinababayaan ang lahat ng ang tiwala ay nasa Kanya. Blessed are those whose mind is stayed on Thee. No good thing God will withhold from those people. Bless po ang bawat isa sa amin sa pagwahiwalay. Lord, thank you. Uuwi uli kami. Dala uli namin yung baon namin na kalakasan mula sa iyong salita. Hindi kami kayang kulungin dahil kaya ng Diyos gumawa ng daan sa Kanyang maibigan. Salamat po ng marami. Ikaw po mapuri sa aming lahat. Pagpalaan niyo po ang gawa ng aming mga kamay. Inaalala po namin ang mga kapatid, hindi namin kasama, nasa ibang bayan, nasa ibang probinsya, nasa ibang bansa, missionaries o mga nagwo-work sa ibang bansa. Tulungan niyo po kami na makapamuhay ng tapat sa inyo. Hanggang sa dumating ka, madatnan mo po ang isa ang simbahang ito sa mga tapat na iglesia na laging buklod, pinagpapala, pero hindi lumilihis ng landas sa Panginoon. Inihiling namin ang lahat ng ito na lalo kami maging pagpapala sa loob at sa labas ng aming bansa. Sa pangalan lamang ng aming Panong Jesus. And all the people say amen. Amen, amen. Good evening po sa lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi, pati sa mga naka-online. Purihin ang Panginoon.